Hello, good evening Okay. everyone. Welcome sa ating training program ulit, sa ating Learn and Build training program. So, Good every Tuesday evening. ginagawa natin ito, and yung mga training natin dito napaka-importante niyan para mapalaki natin yung ating community, at the same time mapalaki natin yung ating group. So, dun sa na-take up natin mga lesson last time, di ba natapos tayo sa video editing? Tapos pinag-aralan din natin yung online marketing, paano mong gagamitin yung online platform, yung YouTube channel lalo na, para i-promote mo yung business mo, di ba? Yun yung natin kaya natin pinag-aralan yung Ayun. video editing. Kaya ako tinuro yung basic noon para at least malaman nyo kung paano kayo mag-edit ng video, mag-shoot ng video, mag-create ng story, mag-create ng content. Tapos pagka natuto na kayo dyan, magagamit nyo na ngayon yan para sa online marketing, kung paano nyo gagamitin yung pag-promote ng business, pag-promote ng product, pag-promote ng anything na gusto nyong i-promote sa online. Napaka useful na tool yung video. Kasi sa video marami ka nang may papaliwanag, di ba? Parang kausap mo lang siya, kausap mo yung prospect mo. So, lahat ng mga gusto mong sabihin, nasasabi mo sa video. At the same time, yung nanonood, nakikita rin niya yung facial expression mo, paano ka magturo, ano ba yung lahat, parang kaharap mo rin siya. So, yan ang maganda diyan sa sa tool na yan na magagamit natin para makapag-promote tayo ng business. Hello kay Elaine, hello kay Miss Jen. Welcome sa ating training program. So, nag-start na kami ng training. As an introduction, yung ginagawa nating training program every Tuesday. So, natapos na tayo dun sa pag-edit ng video. Yung purpose nung pag-edit ng video, another skill level kasi sa inyo yan para matutunan nyo kung paano gumawa ng video. Pero yung pinaka-end result talaga nun, yung makagawa kayo ng video para magamit ninyo yan sa inyong online marketing promotions. And napakagandang tool na magagamit natin yung YouTube channel. Pag nagkaroon kayo ng sarili yung YouTube channel, magagamit nyo yung YouTube para i-promote ninyo ang inyong negosyo. Kung ano mang produkto meron kayo, may ipopromote nyo. Kasi ang advantage nung nasa video ka, napapanood ka ng mga audience mo, napapanood ka ng mga prospect mo, nakikita nila kung paano ka mag-explain. And yung lahat ng mga gusto mo i-sabihin, pwede mo nang i-explain sa video, di ba? So, yun ang pinaka-ultimate goal natin para dito sa business natin. Pero bigger picture, gusto kong ipakita sa inyo yung mas malaking picture nung business aspect. Kumbaga, yung pinanood yung video, yung pag-edit nyo ng mga video, ano lang yan isa sa mga skill na kailangan ninyong matutunan para mag-level up yung inyong business, mag-level up yung manner para ma-promote nyo yung inyong business o yung mga strategies ninyo kung paano nyo mapapalaki. Di ba, nag-struggle tayong lahat. Paano natin palakihin yung ating business? Marami yung na-encounter natin. Sigurado lahat tayo na-encounter natin yun Na-encounter natin yung mga rejections, na-encounter natin yung hindi nila naintindihan yung business na ginagawa natin. Tapos iniisip pa nila scam yan kasi kakaibang model. Pero kung titignan natin yung business model ng isang negosyo, pareho lang talaga kung paano mo palalakihin yung negosyo. And normally pagka nag-umpisa ka ng isang negosyo, kung titignan mo itong business na ginagawa natin sa OVI, sa EC, sa Bibo, at saka sa iba pang mga business aspect na ginagawa natin na involve yung network marketing. Kahit na anong network marketing module na business,
pare-pareho ng mga struggles, pare-pareho ng mga pagdadaanan dyan. And talagang ang pinaka-ultimate goal talaga ng ganitong business model, yung magbi-build ka ng community. Okay? So, ganun din sa business. Pagka meron kang store, di ba? Pagka gusto mong lumaki yung kita ng store mo, magbi-build ka pa rin ng community ng mga bibili sa store mo. Di ba? Kung mas marami kang customer, mas marami bumibili sa'yo. So, ganun din ang ultimate goal ng business owners kung paano niya palalakihin yung business niya. Magbi-build pa rin sila ng community ng mga bibili. Siyempre, pag lumalaki yung negosyo mo, palalakihin mo na rin yung yung mga staff. Palalakihin mo na yung organization mo. So, meron ka na ngayong nabibuild na customer, dumadami yung bumibili sa store mo. Siyempre, hindi na kaya ng isang tao yon. Kailangan mo na mag-expand. So, mag-hire ka ngayon ng mga staff mo, and at the same time, kailangan mo ng mga business partners. So, kung titignan niyo yung organization ng isang negosyo, hindi naman isang tao lang yan. Maraming taong involved yan. Di ba? Maaaring isa lang ang owner, pero yung owner na yon, sigurado mag-hire siya ng president or CEO niya, tapos yung CEO magkakaroon siya ng sarili niyang staff, yung mga staff niya magkakaroon pa ng mga staff, depende ngayon yan sa responsibility. So ganun yung pagpapalaki ng negosyo sa isang traditional business. So sa hello, welcome Single Mom Sarah. Hello po, good evening. Okay lang po. Okay, so catch up na lang, ipopost ko naman yung video sa natin, okay, Facebook page. Okay, so tuloy ko lang, yung pagpapalaki ng negosyo, ganun din. So sa atin, sa network marketing module, ang isa sa mga nagiging problem na na-encounter natin, yung bang nahihirapan tayong mag-build ng community, di ba? Tama ba? Nahihirapan kayo kung makakuha ka man magkaroon ka man ng prospect, tapos pagka in-invite mo, ang dami na kagad negative kasi hindi nila naintindihan yung business. So ngayon, magkakaroon tayo ng magandang strategy or approach kung paano natin palalakihin yung business. Okay, alisin ko na yung sound yung background. So, kung pagpapalaki ng business, kailangan meron ka ring strategy. And dun sa strategy na yon, makikita mo kung sino yung talagang dapat mong invite, mga dapat mong makasama sa business, at saka yung mga dapat mong maging part nung negosyo mo. So meron kang business partners, meron kang magiging subordinates, di ba? Merong mga customers. So dito makikita mo dun sa mga tatlong aspect na yon, makikita mo ngayon yung sa prospecting mo, makukwalify mo na kung sino yung mga taong i-invite mo, di ba? Alam mo na kung sino yung mga dapat mong invite. Magiging mapili ka ngayon sa mga i-invite mo. So dito sa ginawa kong business training program na ito, hindi na kayo mahirapan mag-build ng ng sarili ninyong group, sarili ninyong team. Kasi dito na mismo sa training program, makikita nyo na kagad yung sequence ng pag-grow ng network, pag-grow ng business, pag-grow ng community sa training program. Kasi kung meron silang nakikitang training program na consistently nakakapag-attend at natututo, kamukha nyo, meron tayong training program, nakukondisyon na kayo na every Tuesday meron tayong training program, di ba? Meron kayong nilulook up na, Tuesday, ano kayang matututunan kong bago? Meron na naman akong ito-train, pag-aaralan ko to. And then at the same time, dinidevelop nyo sa sarili nyo yung skills. Tapos, may mga natututunan kayo, nadidevelop yung skills, na-improve yung inyong knowledge,
nagkakaroon kayo ng deeper understanding sa business, tapos nakukondisyon na kayo na kailangan pa pala mag-aral pa ako. So every Tuesday, hinihintay nyo ngayon na magkaroon ng ng meeting, ano na naman kayo matututunan namin dito, ano na naman yung dapat namin i-apply. So ngayon, kamukha yan, natuto kayo sa paggawa ng video. Skill development yun part ng part ng mga dinidevelop natin. So natutunan nyo na yan, ulit-ulitin nyo lang siya, gawin nyo lang siya on your personal time. Pagka meron kayong mga at least ngayon may lalagay nyo na sa part ng activity ninyo everyday. Pagka meron kayong lakad, nakakaisip na kayo ngayon ng paraan na teka, gawa ako ng video, kuha ako ng mga video, mag-shoot ako ng video. Ano kayang story gagawin ko dito sa setting na to? Di ba? Nag-iisip na kayo Tapos makikita nyo ngayon, yung story na yon gagawa na kayo. So, part nung training din ninyo, gagawin natin later on. Magkakaroon tayo ng storyboard. Gagawa kayo ng sarili nyong storya para yung ginagawa nyong video na yon meron na siyang story. And dun sa storya na yon, nandun na yung message na gusto nyong ipakita sa mga tao, na gusto nyong i-invite sa business. So, nai-relate nyo na ngayon yung mga ginagawa nyo ngayon. Di ba? Every time nagagawa ka ngayon ng content, ng mga videos, iniisip mo na ngayon, nakafocus siya dun sa negosyo mo. Paano mo ipopromote yung negosyo mo? Ano ba yung approach? Iba-iba ng mga strategies na gagawin natin na magka-catch ka ng attention ng mga tao na nanonood ng video mo, para pagka nakuha mo yung attention nila, yun na yung pagkakataon mo ngayon, i-share mo na yung message mo. Ano ba yung mga gusto mong ipakita doon? Ano ba yung dapat nilang matutunan? Ano ba yung ino-offer mo? Ano yung dapat nilang gawin? And then, mag-engage sila sa'yo. Pagka nakapag-engage sila sa'yo, doon na ngayon, tuloy-tuloy na ngayon. Magtatanong na yan, sasagutin mo yung mga tanong niya, hanggang sa ma-develop ngayon yung business relationship. Yun ang importante sa lahat. Yun ang importante dito sa business natin. Nagbi-build tayo ng business relationship sa mga tao. Huwag niyo muna isipin yung money aspect. Ang isipin muna natin, mag-build tayo ng community, mag-build tayo ng friendship, tapos makita mo, mapapanatag yung loob nila na marami akong matututunan dito, maasahan ko to. Pagka lalapitan ko to, meron siyang binibigay na value sa akin, di ba? So later on, pagka i-offer mo na ngayon yung business mo, hindi na mahirap sa'yo kasi kilala ka na ng tao. Tama? Tama ba o tama? So, Tama. Yung approach ko ngayon dito sa ating Learn and Do, yung approach ko dito, puro training program. Yung backbone ng ating business ay nasa training actually. Paano mo mapapalaki yung negosyo mo? Nasa training program. So kung meron kang magandang training program, yung outline, tuloy-tuloy yan, magiging kumbaga self-sustainable yung business, kasi pagka inumpisan mo, meron kang pangalawa, pangatlo, pangapat na training, hanggang sa na hindi mo napapansin yung nagte-train ka, nagbi-build ka na rin pala ng network mo. No? Ganun ang strategy na ginawa ko dito sa ating training program, na later on, habang nagte-training kayo, natututo kayo, meron na kayong maisasama, tapos sa mga isasama ninyo, iti-train din natin yan, na di-develop yung inyong leadership dahil i-guide nyo yung mga isasama ninyo, di ba? Habang gina-guide nyo yun, tinuturuan ko sila, natututo rin kayo. And then later on, pag natuto na kayo, uulitin natin yung process, tapos mangyari ngayon, natututo na rin kayong magturo, natututo na rin kayong mag-train. At ganun din yung inyong mga na-invite, natututo na rin sila. So pagka ganun yung magiging cycle natin yan, tuloy-tuloy yan, magiging maganda yung program natin. So ipapakita ko sa inyo yung outline na sinabi ko kanina. Ito yung outline na makikita nyo, magiging cycle lang siya.
kumbaga, kung mag-start tayo sa 1, tapos matatapos tayo sa 20, kung meron tayong 20 training programs, matatapos tayo sa 20, mag-uulit-ulit tayo sa number 1, pero babalik tayo sa process, pero iba na yung magiging level ng responsibility ninyo. Ganun yun. At the same time, ngayon, pagka inulit nyo yung training, sa inyo, mastery na yon. Di ba? Pag pangalawang beses nyo nang pinag-aralan, madali na sa inyo yon. Mas lalo nyo nang maintindihan, ay, ganyan pala yung yung tinuturo ni Apps Leo. Ngayon, naiintindihan ko na. Ganun na mangyari sa inyo yon pagka nakita nyo. And then, pagka nakita nyo, naintindihan nyo na, mas lalo nyo na ngayon magagawa. Mas magiging simple na para sa inyong gagawin nyo yung business. Ganun lang pala, sabi mo. Eto lang pala, dapat sinundan ko na yung sistema. So, ito yung papakita ko sistema sa inyo. Pakita ko lang itong aking outline para makita nyo yung importance ng ating training program. Okay? So, ito yung ating magiging online course outline. Okay? So, sa Learn and Build, yung pinopromote ko rin yung aking channel sa YouTube channel, yung Learn and Build Vision, and yung ginagawa kong strategy ngayon dito, yung puro training program. So, pag pupunta kayo dun sa sa channel, marami kayong makukuha dun, puro mga training. Okay, liit-liit na mga training. Meron akong gagawin mga marketing materials later on na mag-invite sa mga prospects para maka-join sa training program. So ngayon, habang tayo nag-umpisa tayo sa ating training na to, ipapakita ko sa inyo yung magiging daloy nung training program para tuloy-tuloy tayo, and at the same time nag-grow kayo. So, ito yung outline niya, no. Number 1, yung training 100 or training number 1. Ito yung introduction to the vision and mission. Ano ba yung vision natin? Yung vision natin ay matulungan yung mga nahihirapan sa kanilang business na mag-grow yung kanilang community, yung kanilang network. Okay? So, makatulong tayo sa mga individual na mga nagumpisa sa network marketing. So kahit anong company sila galing, actually pwede sila sa training program. Basta't merong involved na network marketing, pwede silang mag-join sa training program na ito. Okay? So maganda, i-build natin yung community in a way na kahit na iba't ibang mga business ang dinadala nila, hindi pa rin tayo magkakaroon ng conflict. Kasi magkakaroon tayo ng one mind na eto pala, kahit anong business pa lang gawin mo, yung process isa lang, pareho din. So, kung nag-iba ka ng network, kasi merong mga ganun nag-iiba lagi ng mga network, sama sila dito, tapos walang nangyari, tapos sama na naman sila sa ibang network, na wala na naman nangyari, punta na naman sila sa iba. Kasi pagka nag-start ka ng network marketing, magbi-build ka talaga ng team, magbi-build ka ng community, magbi-build ka ng relationship sa mga tao. And dun sa binibuild mong yon, dun mo mapapalaki yung business mo. Okay? So, yung vision natin at saka yung mission ay yung makatulong tayo sa kahit sinong mga individual na nag-umpisa sa network marketing, lalo na yung mga failure, lalo na yung mga discouraged, lalo na yung mga taong wala na mga uplines, lalo na yung mga hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa. Ito magandang magandang training program ito para sa kanila. So, yan yung mission, okay? Yung second part ng training ay yung pangalawa. Actually, maraming training program yan. Kaya every Tuesday, ganyan yung pag-aaralan natin.
i-introduce ko tong mission and vision, i-discuss ko ng mas malalim kung ano pa yung mga details niyan. Pangalawa, yung business module. Ano ba yung negosyo natin? Okay? Minsan kasi marami mga pumapasok sa network marketing. Yung mindset nilang naka-set up sila sa mindset ng isang empleyado. Tapos ang inisip nila yung business, parang pag sumama ka dito, network marketing, wow, ang laki ng kitaan. Ganun ang inisip natin eh. Pero hindi nila nalalaman na yung process pala na pagdadaanan mo para i-build mo yung ganong kalaking income, hindi naman overnight yun, hindi naman isang buwan lang, hindi nang isang taon lang. Sa isang ordinary business, pagka nagbi-build ka ng business, ang pinaka maikling panahon para sabihin nating stable na yung company or stable na yung business, kailangan niya at least ng 5 taon. 5 taon para i-build niya yung business niya. Okay? So, ganun din tayo. Pag pumasok tayo sa business na ito, kahit na maliit lang ang puhunan, negosyo pa rin talaga ito. It's a business model na ititreat mo na negosyo na alam mo, pagka inumpisan mo yan, kailangan mo ng malaking effort, malaking time, malaking panahon para pag-aralan mo talaga yan, and kailangan ng commitment mo dyan para pagka ginawa mo yan, kahit anong mga discouragement na darating sa'yo, hindi ka titigil. Magtutuloy-tuloy ka lang. Okay? So, dito mo makikita yon sa business model. Okay? Tapos, yung 3 stages ng business journey, actually, ito, in-upload ko na yung video na ito sa YouTube channel ko. In-explain ko na yung 3 stages ng business journey. Ano ba yung mga stages na yan? Andyan yung pre-registration kasi kailangan nating mag-register yung mga invites natin, di ba? Bago sila mag-register, dadaan muna sila dun sa pre-registration process. Yung ipo-prospect nyo muna sila, i-invite nyo sila, tapos wala pa silang alam sa business nun, pero ini-invite nyo na sila. So pag na-invite nyo na, yun yung pre-registration. Okay? Tapos pagka nakita niya yung presentation, nakita niya yung business, nakita niya yung yung business model, tsaka niyo i-invite sila kung mag-join sila o hindi. Pag nag-join sila, nandun na sila sa second stage. Yung second stage, yun na yung learning the business, which is papasok na ngayon yung ating training program dito. Eto na yon. Okay? Actually, doon pa lang sa pre-registration, pumapasok na tayo sa training program. Sila mismo pumapasok na sa training program natin. Okay? So, pagka nag-join sila, doon na ngayon, aalagaan natin sila sa mga learning process nung business para mag-grow. Kamukha ng ginagawa nyo ngayon. Nagla-learn na kayo. And then, later on, pagka natutunan nyo na yan, yung next stage is yung building your business or building your network. Pag binibuild mo na yung network mo, ibig sabihin, hindi lang ikaw mag-isa. Maaring 2 na kayo. Or maaring 3 na kayo or 4. No? Meron ka ng magiging kasama na kasama mong nagle-learn or natututo, natitrain dito sa ating training program. Kaya yan yung 3 stages ng business journey. Hindi lang natatapos doon. Siyempre, ang unang strategy, tinuturuan ko kayo, and then later on, pagka meron na kayong naisasama sa learning process nito, yun na ngayon yung mga prospect yung may invite nyo na nabibigyan natin sila ng education kung paano ba mag-start ng business. And dito na papasok na yun yung presentation natin, kung ano ba yung mga business model na sinishare natin, either EC and Empowered Consumerism, OVI, pwede rin sa Boomerang, pwede rin siya sa WAS affiliate program, pwede rin siya sa mining. Depende sa business model. Dito na ngayon, mapapakita natin sa kanila na pagka na-present na yung business sa kanila, then magdi-decide na sila, then doon na sila ngayon mag-choose kung ano bang business na pwede kong gawin. Kasi merong iba, ayaw nila ng
ayaw nila ng insurance. Yung iba naman gusto nila ng mga food supplements. Yung iba ayaw nila yon pero gusto nila ng ibang business models kamukha ng sa mga cryptocurrencies, no? O kaya naman sa mga trading, mga platforms. So iba-ibang business model 'yan. Pero depende na ngayon kung ano yung magiging interest mo. So regardless kung ano yung interest mo, pare-pareho rin ng process 'yan. So dito magkakaroon tayo ng mas matinding kaalaman sa business mo, kung ano yung business na pinopromote mo, yun na yung magiging focus mo, and yung process pareho lang. Mag-iiba lang ng marketing strategy. Kasi merong iba ayaw nila ng food supplement, so hindi mo i-offer yung food supplement sa mga ayaw, di ba? Mahanapin mo yung niche, yung tinatawag nila dyan, niche marketing, yung kung ano yung specific na target mo sa business, sila yung hahanapin mo ngayon. Okay? And then, ito yung next one, yung network building. Bibigyan ko kayo ng mas malalim na understanding kung paano ba yung process ng network marketing. Ano ba ang network marketing? Yung iba masyado ng gasgas yung network marketing na inassociate nila sa scam. Pero actually yung network marketing, sistema yon. Isa siyang sistema na ginagawa kahit anong business, malalaki mong business, ginagamit din nila yung network marketing. Okay? Network building. Ginagawa nila yan. Merong iba, ginagamit nila yung terminology, iba lang yung pagkakaintindi. Pero yung iba, pagka nakita na rinig na nilang network marketing, ina-associate na kagad nila, ay, scam yan, hindi yan. Hindi legit yan, ganun ang pan. Pero sa atin, we will dive deeper into yung ano bang ibig sabihin ng network marketing. Okay, yan. Understanding the process of growth. Tapos yung susunod, yung system of growth. Paano ba yung sistema ng pag-grow ng isang kumpanya gamit yung sistema ng network building. Okay. Then, yung susunod doon, yung marketing tools, which is yung ginagawa natin, kamukha ng YouTube channel, yung mga online na mga gagamitin natin mga platforms, yan yung marketing tools natin. So, nag-umpisa na tayo ng training dito actually, pero mas bibigyan ko pa ng detail yan pagka umabot na tayo dito sa marketing tools. Okay? The online platform, ito rin, umabot na rin tayo dito dahil nag-start na kayong gumawa ng sarili ng YouTube channel. So, isa sa mga platform yung paggawa ng YouTube channel. So, paano natin improve yan? Itutuloy natin yung training dyan later on pagka umabot na tayo dyan. And then, ito na yung online marketing. Iko-combine na natin ngayon yung strategy kung paano ka mag-market, paano mo hahanapin yung target market mo gamit yung ating online platform. And syempre, yung pagka kino-consider nyo na yan, isi-set up na natin yung online marketing tools ninyo. Yung paano nyo may improve ng maayos yung YouTube channel. Ano ba yung mali? Baka meron kayong mga ginagawa sa YouTube na mali, kaya hindi lumalaki yung subscription, tapos walang engagement. Yan yung mga kailangan natin pag-aralan later on pag umabot tayo dyan. Yan yung part 1 ng training. Okay? Yung part 2 ng training, ito na yung building process. Yung paano na kayo kikita ng pera. Kasi pagka nagkaroon ka na ng business partners, ibig sabihin, magkakaroon ka na ng komisyon, magkakaroon ka na ng income. So, ito na ngayon yung building your business. Siyempre, kahit anong business, at the end of the day, ang ini-expect natin sa isang business ay yung kumita ng pera, di ba? So, pagka nandito na tayo, building the business, ito na ngayon, yung sinasabi ko sa inyo magiging sustainable yan. Kasi ito, enlisting new business partners. Dito na ngayon ma-apply yung skill na kailangan nating matutunan dun sa
pag-prospect at saka pag-invite. Okay? Pero dito, yung magiging strategy natin dyan, hindi nakamukha nung iniisip nating ginagawa natin usually. Ito, para bang i-invite nyo lang sila na merong training program about business. Kung paano ka matuto sa pag-umpisa ng business. Okay? Yung mga pag-aaralan nila na kamukha ng pinag-aaralan nyo ngayon, ito yung gagawin nating strategy na mag-invite kayo ng mga mag-attend ng training. Bali, 2 training program yung gagawin natin dito. Para sa inyo, part 2 na yan. Para sa kanila, part 1 pa lang yun. Okay? Para sa iyo, part 2 na kasi minamaster mo na. Kasi yung ituturo natin dyan, kamukha ng tinuro ko sa part 1, pero this time, imamaster nyo na. Pero sila, nag-umpisa pa lang sila ngayon, pinag-aaralan pa lang nila, ano bang dapat kong gawin? Bakit ba ako kailangan magnegosyo? Yun yung mga sasagutin natin dyan. And then, pagka nasagot na nila yung bakit, ano ang negosyong dapat gawin at paano? Yun na ngayon yung magiging tema ng training. So, dito ngayon, pag mag-i-enlist ka ng bagong business partners, mas magiging magiging excited sila na matutunan kasi meron silang guide from the very start na mag-umpisa sila. May guide ka agad sila. Okay? And then, yung susunod, yung skill development, kayo naman, ang training ninyo, na-enhance yung inyong mga skills sa prospecting, sino ba yung mga dapat nyong invite, paano sila i-guide, ano yung mga kailangan yung mga responsibilities para mag-engage sila, para magtanong sila, para maging interested sila, para makip mo sila, para matuto sila, and para mag-involve sila, and then later on, gagawin din nila yung ginagawa mo. So, marirepeat lang yung process. Okay? So, dito ngayon, leadership training. Ito ngayon yung sa inyo, nadidevelop sa inyo ngayon yung pagiging leader. Ano ba yung ibig sabihin ng isang leader? Okay? So, pagka nandun ka na sa stage na yan, ano ba yung responsibility mo as a leader? Ano ba yung kailangan mong gawin? Okay? So, dito may iwasan na natin ngayon yung mga dapat at saka yung mga hindi dapat gawin ng isang leader. Okay? And then, building the organization. Ito na ngayon ang pinakamatinding challenge sa atin lahat, yung paano mo mabibuild yung isang organization. Siyempre, pagka sinabi mong organization, organize. Di ba? Hindi siya sabog. Ibig sabihin, meron silang sinusundan na sistema na step by step, tapos meron silang sinusundan na mga leadership, kung sino yung dapat nilang lapitan, sino ba yung dapat nilang kausapin, sino ba yung alam nilang makakatulong sa kanila. So may iwasan natin yung cross-lining na tinatawag natin. Kasi dito mismo, ma-organize natin na kung ikaw yung nag-invite, ikaw yung upline, ikaw yung leader, ikaw yung responsible sa yung downlines. Ganun yun eh. So, merong iba kasi sa ang nangyari, kamukha ng mga naging experience natin in the past. Nagsama-sama sa isang organization, sa isang office, kanya-kanya sila ng ng mga downlines, ganyan. Nangyari ngayon, may downline na gusto yung isang upline na yon, yung isang leader ayaw yung downline niya, or yung pang ganun ba, sabog kasi merong ibang mga leader na hindi sila makapagturo, merong mga leader na hindi sila maasahan, merong leader na hindi nila talaga maasahan kung meron silang kailangan, di ba? Pero kung na-train ka bilang leader, alam mo kung ano yung level mo as a leader. Pagka nandiyan ka na sa level na yan, alam mo kung ano yung responsibility mo. Alam mo na kagad kung paano mo ititreat yung magiging downline mo. Tama? Diba? So kung ganun tayo, lahat tayo, na-train tayo sa ganun, lahat tayo merong mindset na ganyan. So pagka nagsama-sama lahat yan, kahit na meron kang malaking organization, marami kang man downlines, alam mo kung paano mo sila i-organize. Tayo rin, alam din natin irespeto yung bawat organization ng bawat isa. Meron na tayong pagkakaintindihan na
alam na natin, oops, ay, galing kay ano yan, galing kay, kunwari, galing kay Sarah yan. So, kahit na galing kay Sarah yan, ititreat pa rin natin as if parang mag isang organization lang tayo. Na para bang kung wala man si Sarah, yung downline niya, pagka meron siyang kailangan, matuturuan mo pa rin na parang si Sarah yung nagturo. Ganun ba yung gusto kong makita? O kaya naman kay Malu, di ba? Kunwari si Malu, meron siyang downline, tapos absent si Malu, hindi siya makapagturo. Tapos andyan naman si Elaine, ginaid niya yung downline ni Malu. Tapos para bang nung ginaid niya yung downline ni Malu, parang si Malu din yung nagturo sa kanya. Di ba? Ang ganda nung ganung na ma-build natin yung ganung community na nirerespeto natin yung bawat isa, tapos tinutulungan natin yung bawat isa. So walang sulutan. Di mo maiwasan natin yung ganon na walang agawan. Walang agawan. Yung iba parang minsan pag tinitrain, pagka nakita mo yung downline mo tinitrain na ng iba, nagdududa ka na, di ba? Ayaw mo ng kasi gusto pagdududahan mo na yung leader, ganon. Nanunulot yan, mga ganon, no? Di ba? So dito mabibuild natin yung training program, maiwasan natin yung ganon. So dito yan pag-aaralan sa building the organization. Okay? And then, syempre, pagka na-establish na natin yan, okay na tayo lahat yan, meron na tayong isang nagkakaintindihan na tayo sa isang grupo. Isang adhikain, no? Isang vision, isang mission, isang grupo. Di ba? Pagka nagkakaintindihan na tayo doon, madali nang i-duplicate yung process. At ito, actually, madali na ito, pero mahirap siyang abutin kasi kailangan kang dumaan dun sa mga proseso na pinakita ko. Yung mga learning process, kailangan pagdaanan natin lahat yan, matutunan natin lahat yan, ma-practice natin yan, magawa natin lahat yan, para pagka nagagawa mo na yan, yung duplicating the process, madali na lang. Kasi kung ano yung natutunan mo, yun lang ang ituturo mo. Diba? Kung wala kang na-experience, hindi mo nagawa yun, mahirap maituro, mahirap mai-duplicate. Tama? So, ngayon, dyan sa na yan, sa training 205, dito natin mapag-aaralan yan. Yung susunod, creating events for further growth and sustainability. Ito na ngayon, yung mga events, yung mga kailangan nating may mga meet up tayo once a month, magkikita-kita tayo, tapos yung ano ba yung dapat nating gawin, yan yung creating events. Pangmalakihan na actually ito. Pagka malaki na yung grupo mo, kailangan mo nang gagawa ka ng mga ganong events. So, ibang level na rin yan ng responsibility. Okay? So, yan yung mga training program na nakita ko na gusto kong ibigay sa inyong lahat, which is actually yung iba ginagawa na natin. Okay? So, yan yung kabuuan, and yung detail aabot ng taon yan kung pag-usapan natin lahat yan isa-isa. Pag gagawin na natin yung mga training na yan isa-isa. Ang pinag-usapan natin dito long term. Yan. Tapos na ang aking presentation. So, yan ang training program na gusto kong ibigay sa inyo, so that sunod-sunod lahat yung mga matututunan mo. Yung training na ginagawa natin, hindi lang basta-basta. Makita nyo yung bigger picture na eto pala yung pagka natapos ko pala yung buong training na to, magiging ibang level na yung yung mindset, pati yung commitment, pati yung level of understanding mo sa business, mag-iba na talaga. Doon sa binigay kong yung outline sa inyo, malinaw ba sa inyo yun? Excited ba kayong matutunan yun? Yung yung pinakita ko ngayon. Yes ko. Siyempre. Para kayo naka-enroll sa isang college actually.
So, kung dun sa binigay kong outline na yun, para kayo naka-enroll sa kolehiyo. Business course. Portion. So, Marami na paano. malaking value yun. Malaking value actually yun. Yung mga matutunan yan. Yung mga pag-aaralan nyo doon, hindi lang basta-basta. Yung mga binigay kong outline sa inyo, hindi lang basta-basta outline lang na kinuha ko lang, ginawa ko. Hindi. May kasamang research yun. May kasamang matinding pag-iisip sa mga paano maging effective sa bawat isa. Ganun yun. So, hindi lang siya basta-basta value. Kung mag-enroll kayo ng mga ganung course sa college, mahal yun. Pero dito nakukuha nyo ng free. Libre. Laki ng bagay na yun. Thank you, boss. So, bakit? Kasi yung mission and vision. Gusto nating makatulong sa mga Kasi ang dami mga, kung napansin nyo siguro, ang daming mga nakilala nyo mga members, nag-member, tapos biglang nawala. Di ba? Kaya nga po. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan yung business aspect talaga nun. Kasi pagka kunwari, nag-umpisa ka, mag-offer ka ng food supplement, na-reject ka, ayoko na. Yeah. Pero So po na agad. Hindi actually yung food supplement ang titignan mo yung negosyo na ginagawa mo. Paano mo mapapalaki yun? Di ba? Correct. So, pagka na-discourage kang ganyan, sabi nila, daming tao, ayaw nila ng food supplement. Sabi nila, mga pare-pareho lang yan, mga gano'n-gano'n. Madi-discourage ka na mawawalan ka na. Pero kung nakafocus ka dun sa paano mo may improve yung business, malalaman mo kung kanino mo dapat i-offer yon. Maaring yung taong kausap mo, hindi sila yung taong nangangailangan ng product. Kaya, syempre, i-reject talaga nila yon. Pero pagka naibigay mo sa taong effective sa kanya, nangyari sa kanya, very useful sa kanya. Di ba? Ganun lang yun. Napakinabangan niya. Gumaling siya. Nakatulong sa naramdaman niya. Yes. Kamukha halimbawa, sa disyerto naglalakad ka. Binigay ko example nun Sa disyerto naglalakad ka. Nagbebenta ka ng suklay. Kunwari, ito maganda example yan Kunwari, nagbebenta ka ng suklay. Tapos, meron ka nakita na maraming tao dun sa disyerto. Lahat sila gulo-gulo yung buhok. Gulo yung buhok nila. No? Tapos, pinuntahan mo yung mga taong yun, binibentahan mo ngayon ng suklay. Palagay mo mabibili yung suklay mo? Ay, oo naman. Kasi ang gulo-gulo ng buhok nila. Sigurado ka? Sigurado ka bibili nila yun sa disyerto? Sigurado, kasi yung buhok nila magulo. So, paano nila maayos? Nag-isip sila na kailangan nila maayos yung buhok nila. Or Mayroon din Sinong gustong kumontra? Sinong gustong kumontra? Mayroon Mayroon din hindi bibili kasi alam na nasa disyerto sila tapos mahangin, useless yung suklay. Tama. Tama yun. Tama yung logic. Kasi kung isipin mo parang sila yung taong dapat bumili ng suklay, di ba? Pero dahil nandun sila sa sitwasyon na mahangin, lahat ng tao gulo ang buhok, hindi na nila kailangan magsuklay. Tama? So, yung binibenta mo ngayon suklay, hindi mabibenta yon. Sorry, Abs Malu, pero ganun yung... Dapat pang city lang yun Di ba? So, kung nasa disyerto, tapos ganun mga tao, magulo yung buhok, hindi na nila kailangan ng suklay, ganyanin lang nila, tapos mamaya mahanginan lang din yun, magugulo na naman yung buhok nila, di ba? So, hindi nila kailangan ng suklay. Ngayon, sabagay, Abs. Ito yung isang sitwasyon. Naglalakad ka sa disyerto. Okay? Meron ka nakitang maraming tao doon. Ay, ba't ako? Ngayon, meron kang dalang isang bote na tubig.
Okay? Tapos pumunta ka dun sa taong nandoon. Ibebenta mo ng 100 yung tubig. Bibili nila yan? Yes naman, coach, kasi uhaw eh. Pag nasa disyerto ka, kailangan mo ng tubig. Tama na naman. Di ba? So, ibig sabihin yan, kailangan alam mo yung specific target mo. Kung ano yung product mo, alam mo kung paano mo ibebenta sa specific na target. Yung mga nangangailangan. Kaya tayo nare-reject kasi pilit nating pinapabenta sa mga taong hindi naman nangangailangan ng product natin. Kamukha nung suklay at saka ng buhok. Akala natin kailangan nila yun kasi magulo buhok nila eh. Pero hindi pala sila yung right target. Tama? Kung pumunta ka sa city, no, nakita mo may mga tao doon na nagbabakasyon. Galing na ibang probinsya, pumunta ng city, tapos medyo gulo-gulo yung buhok nila. Tapos kailangan nilang mag-attend ng mga party. No? Sa palagay mo, pagka in-offer mo yung suklay na yun, bibilin nila? Siyempre naman, coach, pag-agawan pa. Yes. Diba? So, yun yung sinasabi nating right target market. So, dun sa negosyo natin, yung ginagawa natin dito, gusto natin tulungan yung mga taong nag-start ng negosyo na discourage, nawalan na ng ayaw na nilang gawin negosyo. Kasi, dalawa yung sinusolve natin eh. Una, yung mindset nila. Baka hindi talaga sila naka-mindset na magnegosyo. Gusto nila kumita kaagad ng pera. Mag-join sila, bukas kumikita na sila ng malaki. Pero pag pinakita mo na negosyo na, gagawin mo negosyo na yan, bukas, pagka meron kang ginawa mo yung negosyo yan, hindi ka na makikita kaagad ng malaki eh. Barya-barya lang muna yung kikitain mo ngayon. Wala naman instant millionaire, Coach Leo, isang gabi. Oo, wala talaga. Kahit saan, kahit network marketing pa yan, mag-undergo pa rin ng process. Kahit sarili mong tindahan, malaki na yan. Hindi ka pa milyonaryo niyan agad. Minsan nga, malaki ng tindahan, lumaki ng tindahan, tapos bigla, nagbabankrupt pa eh. Bumabagsak pa, di ba? Yes po, kasi pag nagbabayad ka pa ng lahat-lahat, tapos walang customer. Yun. So, doon ngayon pumapasok yung ating training program. Paano natin sila matutulungan? Para, kumbaga, merong warning signal kagad. O gagawin mo yung negosyo niyan, ganito yung gagawin mo, ganito yung pagdadaanan mo, ganito yung sistema, ito yung dapat mong pag-aralan. Tapos pagka ginagawa mo na yan, meron pa rin nag-guide. O pag ginagawa mo yan, mararanasan mo, maraming rejection, o maraming ganyan. O, kailangan alamin mo kung sino yung mga taong invite mo. So, natututo ka ng skill, natitrain ka, nakukondisyon ka ngayon na, tama. So, saan nila malalaman yun? Sa training. Kung wala kang training, kung wala nagtitrain sa'yo ng gano'n, wala nagsasabi sa'yo ng gano'n, wala na. Pag naranasan mo yung rejection, wala na. Ayaw mo na. Stop agad. Oo, mag-stop ka na. O kaya na, maghanap ka ng paraan mo pa rin. Kasi merong iba talagang desididong gawin yung negosyo. So, gagawa ng paraan. Ngayon, sa training program natin, kung nandyan na lahat yan, di ba? Madali ka ng sundan. Napag-uusapan na lahat yan, nasusundan mo na. Alam mo na ngayon kung ano yung dapat mong gawin. Yung sa training natin kasi meron mga actual na dapat gagawin. Kamukha yung YouTube channel, di ba? Yung pag ginawa nyo, bago kayo gumawa ng YouTube channel, tinuruan ko muna kayo paano gumawa ng video. Paano kayo mag-edit ng mga video. Di ba? So, step by step. Kung natutunan nyo na yan, alam nyo nang gawin, yung iba marunong na, yung iba hindi pa. So, at least pinagsasama-sama natin lahat na magpapare-pareho na yung level natin. So, pagka nag-uusap-usap na kayo sa susunod, hindi nyo na pag-uusapan yung paano ba mag-edit ng video, paano ko ba lagyan ng sound, paano ko ba hindi na ganun yung tanong eh. Di ba? Pagka marunong na kayo, ang pag-uusapan nyo na ngayon, ano bang story ang ilalabas mo ngayon? Di ba? Ganun eh. Ano ba yung mga naiisip mong storya para maganda yung maging marketing strategy natin sa pag-promote ng business?
Oh, yun na ngayon, nagiging creative ka na ngayon. Hindi na pinag-uusapan yung mga level na editing. Diba? So ngayon, at least kailangan nyo matutunan yun, yung mga malilit na yun, kasi para kumbaga mas maging confident kayo. So pagdating nyo dyan sa level na yan, itong level na to, ano na kayo, alam nyo na. So pagka meron kayong iti-train ngayon, merong magjo-join or may sasama, pagka tinanong nila yon, makikita mo yung sarili mo noon. Ay, ganun pala ako noon. So pagka ginaid mo siya ngayon, kasi nag-guide ka, mas madali nang gawin yun. Pero kung wala kang guide, nagsariling sikap ka, no, gawa ka lang ng gawa, sige, bahala na. Tapos natutunan mo nga, pero natutunan mo na walang guide talaga, sariling sikap. Pagka mahirap mag-invite nyo, mahirap ituro yung mga natutunan mo. Tama ba? Po, dapat may guide talaga. Hindi mo ituturo yung mga natutunan mo pagka ganun yung naging paraan mo. Pero pag kami nagturo sa'yo, ginaid ka konti-konti, tapos natutunan mo yun, napunta ka sa level na yan, pag meron ka ngayong ituturuan, ganun din ang gagawin sa kanya, tuturuan mo siya. Yun ang magandang process. Turuan mo. Diba? The more na tinuturo mo, the more na magbe-benefit sa'yo, kasi pag naturuan mo siya, magiging independent yan. So ngayon, gagawin niya ng sarili yung business niya. In the end, ikaw rin yung makikinabang. Yes, tama. Diba? So, hindi lang ikaw, pati siya, nakikinabang na rin. Kasi natutunan niya ng gawin yung business eh. Diba? Naturuan mo siya kung paano kumita ng pera. So, pagka nagagawa niya na yon, masaya na siya. Nakita mo na naturuan mo siya, natulungan mo siya. Diba? Dalawa kayong masaya. Dalawa na kayong masaya. Yan. Or else group kayong masaya. Yes. So, yun na yung tinatawag nating duplication. Kopya-kopya lang. Diba? Sa eskwela, pagka nangopya ka, bagsak ka, diba? Pagka sa eskwela, nag-aaral kang ganyan, may exam kayo, kinopya mo yung sagot ng katabi mo. Pag nahuli kayo ng teacher, bagsak kayo. Tama ba? Tama, coach, pati pangalan, kopyahin pa. Diba? Pero pagka dito sa business natin, the more na kinokopya mo yung successful, the more na mas maganda. Kung ano yung tinuro niya, kinopya mo exactly kung ano yung mga naituro niya. The more na naituro mo yon, mas magiging pakinabang din. Okay? So, yan yung ating yan ang ating training program. Para at least makita niyo yung kabuuan. Nandun na tayo sa may online platform actually. Nandun na tayo dun sa online marketing platform. So, binigay ko lang tong patalastas na tong share ko tong outline. Next week, babalik tayo dun sa ating online marketing program dun sa ating YouTube channel. Yung maintindihan nyo na ngayon, kaya ako ginawa itong yung ituro sa inyo yung YouTube paggawa ng video. Mas maintindihan nyo ngayon na yung palang goal ko para sa inyo is yung mas malaki. Na pagka magkaroon ka ng platform, yung platform na yun, sa inyo na yun. Ibig sabihin, space nyo yun. Kayo yung bida doon. Okay? Lahat ng mga sasabihin nyo, lahat ng gagawin ninyo, sa inyo yun. Kung mag-fail man yun o mag-grow man yun, sa inyo yun. Di ba? So, ngayon, ang sa akin, ang ibinibigay ko lang, principle, guidance, at saka yung pagtulong sa inyo, paano nyo magawa yun. Pag nagagawa nyo na yan, may guidance pa rin kayo. Paano ba yung effective na gagawin niyo para makapag-promote kayo? Ano ba yung mga dapat nyong gawin mga videos? Hindi lang basta-basta gawa ka lang ng gawa ng mga videos. Yung video mo ngayon may quality. So, meron kayong pinagkaiba ngayon dun sa mga ibang gumagawa ng mga videos na ganun, video lang. Yung iba nagba-viral. Minsan pagka nag-viral yung video, lang din yun minsanan lang. Di ba?
Parang network building din yan eh. Yung iba parang kumikita sila, mabilis kumita. Pagkatapos kumita ng malaki, bagsak na. Wala na sila. Pero yung iba, slowly, sige, okay lang. Slowly, pero pagka nakapag-build ka ng momentum, nag-grow ka na at na-establish mo na yon. Pag na-establish mo na yon, panatag na yung loob mo kasi yung effort mo, lumiliit na. Ngayon, lahat ng effort, gagawin mo lahat eh. Ikaw lahat. Lahat ng, kasi ikaw lang mag-isa muna ngayon eh. Bibuild mo yan, di ba? So, lahat ginagawa mo lahat yan. Ikaw na yung nagma-market, ikaw pa yung nagpo-prospect, ikaw pa yung nagpe-present, ikaw pa yung magko-closing, ikaw pa magte-train, lahat. Di ba? Pero pagka na-build mo na yon, ano mo na yan, na-establish mo na yan, nakapag-train ka na ng mga taong later on, yung effort mo mababawasan na. Pero yung income, lumalaki na. Welcome dito sa ating Learn and Build Vision into Reality. At kung gusto mo mag-umpisa, meron tayong online training program dito na kung saan makikita mo yung process ng iyong learning. Ano ba? Saan ka ba mag-umpisa? So, kung gusto mo mag-umpisa ng ating online training program, nandito sa mga videos na ito kasama yung mga process kung saan ka mag-umpisa. Paano makakatulong ang community para yung negosyo mo ay lalong ma-promote mo online at magkaroon ka ng community mismo na tutulong sa iyo. Kasama na dyan yung tamang mindset, inspiration, kung ano yung mga dapat mong bitbitin sa iyong character, sa iyong mga attitude, sa iyong mga schedules, araw-araw, mag-improve lahat yan. Dahil bawat steps of the way, meron tayong mga activities na gagawin. And yung gagawin mong yan, magkakaroon ka ng tamang scheduling ng iyong mga programa para sa ganun, lahat ng mga activities na ginagawa mo ay magkaroon ng results. Okay? And then, pagkatapos ng learning process, magkakaroon tayo ng building process. Paano ba yung gagawin? Paano ba mapapalaki yan? Paano mo ipopromote yung product? So, dito, mga practical things na gagawin natin. And while you are building, you are still learning. So, yung continuous yung learning and continuous din yung building process. At doon, magkakaroon ka na ngayon ng mga goal settings na merong time frame. Kung kailan mo gagawin yan, kailan mo maaabot yan, kailan mo gustong abutin yan, at kailan mo masasabi na nandun ka na dun sa sinasabi nating success. Dito sa ating program na ito, I would like to thank you sa inyong panood ng mga videos na pinrepare ko dito, and mas maganda kung ma-engage ka. I mean, kung makipag-communicate ka sa akin, connect with me sa ating WhatsApp. Ilalagay ko sa link dyan sa baba. Mag-connect ka na rin sa ating Facebook group page at pati na rin sa Facebook. Pwede kayo mag-connect sa akin so that kung meron kayong mga katanungan, pwede kong sagutin yung mga tinatanong ninyo. And we could have a healthy discussion para ma-evaluate natin yung mga ideas, and then tulungan ko kayo paano natin i-develop yung mga ideas na yan. And most importantly, dito sa ating YouTube channel, kung hindi ka pa subscribe mo na rin and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong videos dito. I would like to personally welcome you dito sa ating Learn and Build Vision, bringing it into reality. Ito si Leo Domingo. I thank you very much and see you again in our next video.